Nung nabalitaan mo, nung sinabi ni Yuan yung kalagayan niya, paano mo tinanggap? Una po medyo mahirap kasi di ho biro sakit po yan eh. Yun naman po yung mga nambubuli sa inyo ng asar. Diyan po sa paraan yan, kaya po nila kayong i-down eh. Kaya ka po nilang sirain sa ganyang paraan. Way nila yan para sirain ka. Videos that will make you wealthy and debt-free. Sa pagkakataon na ito, let us welcome si Hannah Hill Bato at the same time si Yuan Miguel Almacer. Hannah, ikaw bang kumuha ng video na yon? Nasa loob ka ng sasakyan. Namataan mo si Yuan na nagbabike. Saan mo siya nakita, Hannah? Sa Along Marikina Highway po talaga. Papasok po daw siya ng school noon nung nakuhanan ko siya ng video. Nagkadikit po kami ng lane. Doon na namin naisipan na videohan natin kasi sobrang galing niya eh. Na nagpepedal siya isang paa lang, tapos nakakapag-balance po siya. So, Yuan, nung pinanganak ka, gano'n na ba ang kalagayan mo? Ay hindi po. Oh. Kompleto po talaga siya dati. O, kwento mo kung paano nangyari. Nangyari po to, tapilok lang po talaga. Then kinagabihan po nun sa basketball. Nanood po kami, bigla siyang sumakit. Hindi ko rin po malaman kung ano po nangyari. Then madaling araw po, bigla po siya sumakit. Para pong pinalo ng ganun. Then tuloy-tuloy na po siya sumakit, di na po siya nawala unless may pinreliever po. Then napansin din po namin na namamagana rin po siya. Nakailang check up din po kami hanggang sa pinapunta na po kami dito sa Philippine Orthopedic. Doon na po namin nalaman na diagnose po ako sa cancer, which is bone cancer po. May cancer? Opo, osteosarcoma. So, hindi dahil sa tapilok yun? Sabi po ng doktor, unrelated. Maaari daw pong sumabay lang, na-trigger po ganun. Na-operahan po ako this May 22, 2023. Nung nabalitaan mo nung may cancer, paano mo tinanggap? Ano yung reaction? Sabi ko po, kung ganito lang di po nangyari, tanggapin na lang. Tapos di ko naman po in-expect na mabubuhay po pala ako sa ganun kasi cancer po siya eh. Kasi most of the time, cancer po, kaya katagong burahin eh. Ngayon po, nandito po ako ngayon. Salamat na rin po kay Papa kasi si Papa lang po yung tumulong sa akin din sa ganung panahon. Kasi dalawang bahagi yan eh, Yuan eh. Una, yung bahagi na malaman mo, hindi biro eh, cancer's cancer eh. Kasi syempre, di ba, buhay yan eh. Pangalawa, yung pinansyal. Siyempre, malaki ang gastusan dyan. Paano tinustusan ng tatay mo ang gastusin? Lumapit po kami sa malasakit po. Yung chemo po, okay na po siya, libre na po siya, pati po yung super, okay na po. Ang gagastos sila lang po namin, gamot, mga check-up po, ganyan. Inala po ginastos namin, which is nahirapan pa rin po si Papa. Siyempre po, sa pagka-tricycle, magkano na naman po ang inikita. Tricycle driver si Papa. Apo, nahirapan din po kasi si Papa lang po yung isang nagkatrabaho para sa akin eh. Para po mapapagamot po ako ganun. Nung nabalitaan mo, nung sinabi ni Yuan yung kalagayan niya, paano mo tinanggap? Una po medyo mahirap kasi di ho biro sakit po yan eh. Mahirap tanggapin pero inaya naman po namin. Malakas yung loob po nung anak ko eh. Nilabanan niya. Sabi ko, alalay lang ako. Alam kong kakayanin natin eh. Sa nalagpasan po namin, for monitoring na lang po siya. Tapos yun nga po, nag-viral. Siguro naging blessing na rin po kay Mama Ana. Siya po siguro yung naging gabay para matulungan yung anak ko po. Pero tatay, during that time, paano mo naman tinustusan yung kanyang gastusin? Medyo lumapit din po ako sa kapatid ko. Bibigyan din po ako ng tulong. Tapos sa tulong ng gobyerno, malaking bagay din po. Gumastos naman po kami. Siguro yung aming mga transport for 1 week na gastusin sa hospital. Kasi 1 week po siya kinikimo eh. 1 week po ang chemo niya sa loob po ng 6 na buwan, 6 na session. Then yung naoperahan po siya, buti na lang po yung anak ko malakas ang loob. Hindi niya po iniisip yung nangyari sa kanya. Lumaban po siya. Pasalamat din po sa anak ko, hindi siya nag-give up. So magkano kinikita ni tatay kada araw? Di rin po kasi pare-parehas. Mahina na araw, magkano? 500 ganyan. Malakas na araw. Siguro aabot din po nung nasa 1K o 900 yan. Pero andun pa po lahat gasolin. So ikaw naman, Yuan, ano masabi mo kay tatay? Nagpapasalamat po ako sa kanya kasi sa kabila po nung mga pinagdaanan namin eh. Di po niya kainiwan. Nagtiisan niya po ako hanggang sa malampasan po namin dalawa. Ang reward ko po sa tatay ko is tatapusin ko po to para sa kanya. Tapusin ko po lahat ng pag-aaral po, ganyan po. Ako naman po yung mag-aalaga sa kanya. Kung tutusin po yung gawin ko po ngayon, kulang pa po yung sa ginawa niya po sa ospital eh. Dugot pawis po niyan, nilaan niya po ron para lang masalba ako sa ganung sitwasyon. Nasabi mo na ba kay Papa mismo? Pa, salamat pa ako sa'yo kasi di mo ko iniwan eh. Kahit sa ganun, di mo ko sinukuhan eh. Kahit na tigas minsan ng ulo ko sa ospital yung ayaw kumain. Salamat doon kasi inabang yung pasensya mo para sa akin. Di naman kita kayang pabayaan. Una-una nakiti. Tulungan at tutulungan kita. Walang magulang na natitiis ang anak. Salamat pa ako sa'yo kasi di mo ko iniwan eh. Di naman kita kayang pabayaan. Walang magulang na natitiis ang anak. Hug mo naman si Papa.
Hana, sa pamamagitan ng video niya nung pinost mo, ano naging reaction ng mga taong nakapanood? Marami po talagang natuwa. And then may mga nag-share din po ng mga vloggers na gumagawa rin po ng content at nagpaabot po ng tulong. Ano yung tulong nila ipagkaloob kay Yuan? Una po niyang na-receive is yung e-bike po from Kenji Motovlog. Tapos may nag-offer din po ng 20,000 cash from Ron Siuzon po. And then yung sa akin naman po is personal ko na pong inabot sa kanya. So, ikaw naman, Yuan, nung natanggap mo yung tulong sa mga tao, ano yung pakiramdam mo? Hindi ko po alam kung anong pakaramdam ko kasi first time po nasanay po ako sa tahimik lang po na walang nasanay po ako sa ganong buhay na wala po talaga. Hindi ko po alam yun sa masasabi ko, magiging pakaramdam ko po. Anong pangarap na isang Yuan? Pangarap ko po talaga nung una is kukuha po ako ng criminology para makapasok sa military. Since nangyari nga po to, meron po second option which is yun po yung automotive industry. Ano gagawin? Sa makina po yun, sa mga kotse po. Pag-aaralan mo? Opo, ang mekaniko po. Itong nangyari sa yung 'di ba, yung pagkaramdaman mo, hindi ka ba na parang nabawasan ng or nasiraan ng loob o lalo ka pang tumiba at tumapak? Nung una po, marami po kasing judgment sa tao na talagang titignan ka from bottom to top, ganun. Minsan nararanasan ko rin po, sabi ko lang po, grabe naman itong mga ganitong tao. Hindi ko po pinansin, pero tag ko na lang po loob ko. Ginamit ko po itong inspirasyon para makapag-aral po. Ano naman masasabi mo sa mga tao ngayon na katulad mo na may karamdaman, naging PWD o mga PWD? Ano masasabi mo sa kanila? Ang masasabi ko po sa inyo is, yun man po yung mga nambubuli sa inyo ng asar, po kayo maya magsumbong or kaya pagkaya nyo naman po or kayang pigilan, huwag nyo na lang pong pansinin kasi dyan po sa paraan yan, kaya po nila kayong i-down kaya ka po nilang sirain sa ganyang paraan. Way nila yan para sirain ka. Ang mapapayo ko lang po is, huwag nyo na pong pakinggan, hayaan nyo na lang po sila, at least po ikaw, wala ka pong ginagawang masama sa ginagawa mo. May plano ka bang kunyari yung mga tinutulong sa yung pera, may plano ba kayo ni tatay na magnegosyo? Wala pa po Sa ngayon po kasi, ang inisip po namin is tabi na lang po muna. Then pag may naisip na po, tsaka po namin gagawin. Paano siya matutulungan, Hana? I-send na lang po sa GCash ko since nahack po kasi yung GCash account ni Yuan, kaya sa akin na lang po muna ipasend at wag po kayo mag-alala dahil makakarating po yun ng buo kay Yuan. So ano yung numero na pwedeng 0994 9315 900. Anong pangalan nakikita doon? Hana Jill Bato po. Siguro, Yuan, magpasalamat ka rin kay Hana. Maraming salamat po Ate Ana kasi kung wala po doon baka ganun pa rin po. Parang malatao pa rin. Wala yun. Ako, para sa akin, hindi ko rin naisip na magiging blessing ako sa ibang tao Kasi ang gusto ko lang talaga maka-inspire ng mga viewers ko. And not to think na ganito pala kalaki yung mangyayari sa atin, 'di ba? So, ayun. Thank you rin sa'yo kasi ang dami mong na-inspire na tao. Tsaka meron din po kasi kaming tatay-tatayan na ganun din yung sitwasyon. Na-inspire mo din siya. So, Yuan naman, magpasalamat ka naman sa mga taong nagpapadala ng tulong sa'yo ngayon. Maraming salamat po sa mga tulong na pinadala niya po sa akin. Malaking tulong na rin po to para sa amin na magsimula po ng kung ano, pinagosya po ganyan. Mga kapatid, nakikinig at nanonood kung kayo ay may ginintuang puso at nakita nyo isang taong talagang PWD na may pinagdaanan pero lumalaban pa rin sa buhay. Kaya huwag kayo mawawalan ng pag-asa.